sa hanggang 2. Ngayon nga ay wala nang anumang hatol sa mga nasa kay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. We are nearly now in Christ Jesus. That's why there's no condemnation to us. Bawat sa po sa atin ay nasa kay Kristo Jesus na, kaya wala na tayo dun sa ilalim ng kahatulan. You know, it is our dilemma, diba? Pastors. That's why all the time we said to members, obey to God's commandments. Alam niyo po ba na yan ang aming alalahanin bilang isang pastor? Kaya wala kami ibang laging nasasabi sa inyo kundi sumunod sa utos ng Diyos. But problem is, our members, they don't know about the law and then gospel. That's why when they hearing obey to commandments, and then it will be burden. The commandment of God be burden to them. Ngunit ang nagiging problema, karamihan sa mga membro hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng kautusan at anong ibig sabihin ng mabuting balita, kaya naman ang kanilang pananaw kapag naririnig ng salita ng Diyos, ito'y nagiging utos lamang sa kanila at ito'y nagiging kabigatan para sa kanila. Because still they are not nearly in Christ Jesus. That's why the God's commandments become their burden. Marahil nga po ay hindi pa sila lubos na naki Kristo Jesus, kaya naman nagiging kabigatan para sa kanila ang salita ng Diyos. I know our members now all we are very hard. You are staying in the very hard situation. Alam ko kung paanong ang kahirapan na nararanasan ng lahat ng mga miyembro ng ating iglesia. Financial problems, health problems, also problems in the company, also business, many. We have many problems. Maaring ang mga problemang ito ay nakapaloob doon sa problemang pananalapi, problemang pangkalusugan, o maging problema sa ating mga pinagkakakitaan, o maging sa ating trabaho. Also, you want to nearly follow Jesus Christ. It's very hard. Still, our mind is in the world. At maaring nagiging mahirap din sa atin ang lubusang sumunod sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat ang ating kaisipan ay nananatili pa rin sa sanlibutan. That's why when they come to God, they want to be peace, but they want to be comfort from God. But when they hearing from pastor, obey, already it will become burden. Yan ang dahilan kung bakit sa kanilang paglapit sa Diyos, ang tanging inaasahan po nila ay ang tunay na paglingap ng ating Diyos. Ngunit sa kabaliktaran na kapag sila'y nakakarinig ng salita ng Diyos, ito'y nagiging kabigatan bilang utos sa kanila. When they come to church, they want to remove their burden, but they want to throw away their burden. But after worship service, they get some more burden to their head. Maaring ang hangarin ng bawat membro kaya sila dumadalo sa iglesia ay upang mabawasan ng kanilang mga kabigatang pinapasan. Ngunit kapag narinig nila yung salita ng Diyos, imbis na mabawasan, pag-uwi po nila, lalo pa itong nadaragdagan. That's why I told you, there is dilemma, diba? Pastors preaching, there is dilemma. Kaya nga po sinabi ko sa inyo, naging ito'y isang alalahanin para sa mga pastor. Because that is God's commandments. That's why as a pastor, we have to talk to members, obey. Pero dahil ito po yung utos ng Diyos, wala kaming magagawa kundi sabihin sa mga miyembro na sundin ninyo ang utos ng But problems, Diyos. members, they are not under the gospel, under the grace of Jesus Christ. That's why it will be burden to them. Pero dahil ang mga miyembro wala pa doon sa tinatawag na ilalim ng biyaya ng ating Panginoong Hesus, kaya naman nagiging kabigatan para sa kanila ang pinakikinggan nilang salita. That's why in the first step, you have to really understand the Word of God, God's commandments. It is our food and life. Kaya nga po ang unang hukbang para maging maayos ang ating pong pagkikinig ng salita ng Diyos, isipin natin at isapuso natin ang salita ng Diyos, ito'y pagkain spiritual at ito'y buhay para sa atin. That's why through the God's commandments, the Word of God, you have to understand who is God, how much holy, how much righteous, how much good, how much His love. Kaya nga po, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ay kailangan maunawaan natin kung sino ang Diyos, kung gaano siya kabanal, kung gaano siya makatuwid, at kung gaano nga po siya kabuti, at kung gaano siya punong-puno ng pag-ibig. And then through the God's commandments, we can come to the cross, and then unite with Jesus Christ. Sa pamagitan ng utos ng Diyos na iyon, ay maaari tayong bumalik doon sa krus ng ating Panginoon at nakipag-isa sa Kanya. Okay, this is some more. Matthew chapter 22. Mateo 22.
36 hanggang 40. 36 hanggang 40. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Yeah, Jesus said, diba, the great commandment of God is you shall love your Lord, your God, with whole your mind, whole your soul, and the whole your also mind, heart and mind. Ang Panginoong Yesus mismo ang nagsabi ng dakilang utos ay ang ibigin ng Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Can you love to our Lord Jesus Christ with your whole heart, with your whole soul and mind? Kaya ba nating mahalin talaga ang ating Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip? We said, I love Jesus, but not really with whole our heart, our soul and mind. Totoo nga po na nasasabi nating mahal natin ang Panginoon, ngunit hindi natin ito nagagawa ng buong kaluluwa, buong kalakasan at buong pag-iisip. Only Jesus Christ, He loved God the Father with whole His life, diba? Even though His soul, His life. Sapagkat masasabi natin ang tanging Panginoon lamang ang tunay na umibig sa Ama ng buong buhay niya at buong kaluluwa niya. Yeah, that's why He died on the cross because of the God's commandments. Iyan ang dahilan kung bakit siya ay namatay doon sa krus dahil sa utos mismo ng Diyos. And then He showed to God the Father, Father, this is my love. I love you like this so much. At ganito niya ipinakita yung pag-ibig niya sa Ama. Ganito kita iniibig, Ama. But in the man, we cannot love to God really. Like Jesus Christ, you cannot really love to God. Samantalang sa ating mga tao, hindi natin kakayanin na gawin yung pag-ibig na yon ay pinakita ng ating Panginoong Hesus sa Ama. Of course, in the special case, when the Holy Spirit is strongly working us, we can, diba? You can. But it's not us, Holy Spirit, right? The Holy Spirit. Pero naniniwala naman po ako talaga na kung talagang kikilos ang banal na Espiritu Santo ay magagawa natin ang mga bagay nito, hindi sa pamamagitan ng ating kakayanan, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. And then verse 39, Jesus said to her, you shall love your neighbor as yourself. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili, ang sabi ng Panginoong Hesus sa 39. Yeah, we understand, diba? All the time hearing love one another, but we are not really not love one another. Totoo po na ito'y lagi natin naririnig na magmahalan tayo sa bawat isa, ngunit hindi pa rin natin nagagawang magmahalan sa bawat isa. We are nearly love to ourselves, but we love to ourselves. Ang tunay na minamahal natin ay ang ating sarili. From morning until sleep, whole day we really take care. We love because we love to our body. Na mula sa umaga hanggang sa ating pagtulog, wala tayong ibang iniibig kundi ang ating sariling katawan. That's why we eat good food and want to buy good dress. All for our body. Yan ang dahilan kung bakit kumakain tayo ng masarap na pagkain at bumibili tayo ng mamahaling mga damit para sa ating katawan. But how about if one day pastor or church said to you, you sell your house and give to me, can you? You cannot. Pero paano kung isang araw inutos sa inyo ng pastor na ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipagkaloob mo sa Panginoon, kakayanin ba nating ibigay? Today I went to that's hospital with my wife. Kanina nga po ay nagpunta kami doon sa doctor's hospital ng aking asawa. Because suddenly, from 2 days ago, my wife, there's something problem in the eyes. There's like some smoking. Because like it's very hard to see. Sapagkat 2 araw na po nang maramdaman ng aking sister wife yung panlalabo ng kanyang mga mata na parang may usok at hindi siya makakita ng malinaw. That's why after checkup, I asked doctor. She said, you need surgery. How much? At pagkatapos nga po ng pagsusuri ay tinanong ko yung doktor at sinasabi nga sa amin na kailangan ng operasyon. Alam niyo ba kung magkano ang aabutin? She said maybe you need 150 to 200,000 peso. At ang sinabi nga po ay 150,000 hanggang 200,000 piso. Okay, can you help me? So just Sino po ba dito ang pwede tumulong sa akin para ayaw, di ba? Ayaw. You don't like. Alam ko po na ayaw niyo. But how about
if you have nearly 200,000 peso, but if you are not accept surgery, you'll be blind. You'll spend money for yourself. Pero naniniwala ako na kung halimbawa sa inyo mangyayari yon, na yung panlalabo ng mga mata at kung meron kayong 200,000 piso, agad ninyong paoperahan ang inyong mga mata. Yeah, but thanks God, because my wife, she has insurance in Korea, and then it will be very cheap. At salamat sa Panginoon sapagkat meron pong insurance ang aking sister wife at magiging mura lamang ito pagdating sa Korea. I think without insurance in Korea, I think mga 100,000 pesos is enough. At kung wala yung insurance na yon, maaring 100,000 piso ang magagastos niya. But with insurance, maybe I think 10,000 or 20,000 pesos. Kapag may insurance naman po sa Korea, sapat na po yung 10 hanggang 20. That's why please don't worry about my wife. I am not asking to you some. Kaya wag na po kayo mag-alala doon sa pangailangan ng aking asawa. It is ourselves, diba? Oh, we are saying, I love you, but not nearly love. Ibig sabihin, pare-pareho tayo mga kalagayan ng mga tao. Maaaring sinasabi natin sa kapwa na mahal natin sila, pero hindi natin sila kayang mahalin. Yeah, Jesus said, but love one another as I loved you. Sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus, magmahalan kayo kung paano kayo minamahal ko. Yeah, Jesus Christ, He loved us. That's why He gave to us His life. At mahal tayo ng ating Panginoon, kaya naman ibinigay niya sa atin ang kanyang buhay. Yeah, which means you have to love another brother and sisters until you gave them your life. Ibig sabihin, kailangan natin mahalin ang ating kapatid hanggang sa maibigay natin sa kanya ang ating buhay. We have no that kind of love to us. Pero naniniwala kung wala tayong ganong klase ng But pag-ibig. only Jesus Christ, He died for us, for the sinners. Pero si Jesus ay namatay para sa atin na makamakasalanan. Yeah. Of course, again, I want to talk to you. When Holy Spirit strongly working, when we are full of the Holy Spirit, in the special case, we can do. Pero naniniwala naman ako kung talagang tayo puspos ng banal na Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang gumagawa sa atin, magagawa natin ang bagay na ito. It is not us, ourselves, diba? By the Holy Spirit, by the Holy Spirit, we can do. Kaya nga po masasabi natin hindi lamang tayo ang gumagawa nun, kundi ang Espiritu Santo ang gumagawa nun para sa atin. Okay, let's see Matthew chapter 5, because this is the law of the Jesus Christ. Mateo Kabanatang 5, yung tinatawag na kautusan ni Kristo. Yeah, from 17 hanggang 22. 17 hanggang 22. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, o sa anumang paraan na hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya't ang sino mang sumuway sa isa sa kaliit-liitan ng mga utos na ito, at ituro ang gayon sa mga tao, ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sino mang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi higit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga pariseyo, sa anumang paraan na hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay, at ang sino mang pumatay ay mapasa sa panganib na sa katulan. Datapwa sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasa panganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mapapasa panganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabing ulol ka, ay mapapasa panganib sa impyerno ng apoy. Not only these verses, Matthew chapter 5, 6, 7, that is the word of the Jesus Christ. At naniniwala tayo na hindi lamang ito'y tinatawag na kautusan ni Jesus, kundi ganun din po yung doon sa Mateo, Kabanatang 5 at Kabanatang 6. Yeah, but we can understand verse 70, but do not think that I came to destroy the law or prophet, but I did not came to destroy but fulfilled. Sinabi nga po dito sa 17 ng ating Panginoong Hesus, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ng kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. And then verse 20, diba? Verse 20, I said to you that unless your righteousness exceed the righteousness of the scribes and the Pharisees, you will
you will by no means enter the kingdom of heaven. At pagdating doon sa 20, sapagkat sinasabi ko sa inyo, kung hindi higit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga skriba at mga pariseo, sa anumang paraan na hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. What is the law? Ano po ba yung tinatawag na kautusan? By this, we can be righteousness. That is the law. Ang kautusan ay nakapaloob doon sa tinatawag na sa pamamagitan ng ating magawa, tayo po'y may tuturing na That's matuwid. why after hearing not obey to the commandments, there is no righteousness. Kaya nga kapag ka narinig mo ang kautusan at hindi mo ito sinunod, hindi mo tataglayin ng katwiran. After hearing, obey. After hearing, obey. There's God's righteousness. Ibig sabihin, tataglayin mo yung katwiran ng Diyos kung ikaw ay pagkatapos mo marinig, ito'y iyong susundin. That's why Jesus said, but same way, that's why you have to teaching to the people the law, and then let them obey. Yan ang dahilan kung bakit mismo ang ating Panginoon sa sinabing matapos mong pakinggan, ito'y kailangan mong ituro upang sila'y sumunod. Until how much? More than the scribes and Pharisees, more than their righteousness. Let them obey. Hanggang saan yung kanila magiging pagsunod? Hanggang sa malampasan nila yung katwiran mismo ng mga skriba at mga The pariseo. scribes and the Pharisees, they nearly obey, try to obey God's commandments. Sapagkat alam natin na kung paanong sumusunod ng mga skriba at mga pariseo na gano'n na lamang yung kanilang pagsunod sa kautusan. From the child, every day, they try to obey to God's commandments. Na mula sa kanilang pagkabata ay naroon na yung kanilang pagsunod sa utos ng Diyos. That's why we cannot be righteousness by obey to the God's commandments. Kaya nga po magiging malinaw sa atin na hindi natin kayang maging matuwid sa pamagitan lamang ng pagsunod sa utos ng Thanks Diyos. God, because this time God asking to us only faith. Salamat sa Diyos sapagkat ang tanging hinihingi sa atin ng Panginoon ngayon ay pananampalataya. Yeah. According to this Matthew chapter 5, 6, and 7, when I check myself, really I am sinner. Alam niyo po ba na sa aking pagsisiyasat sa paggamit ng Mateo 5, 6 at 7, masasabi kong ako po ay lubos na makasalanan. All the time, every day, I commit adultery. At masasabi kong araw-araw ako'y nangangalunya. I think only Jesus Christ, He had to know sexual mind because He came from God the At Father. naniniwala akong si Jesus lamang yung nag-iisa na walang tinatawag na mali siyang paningin sa kapwa. But all the men who came from first man, we have sexual mind in our body. Samantalang tayong lahat ng mga tao na galing sa unang Adan, taglay natin yung mali siya sa ating katawan. The man and woman is something different. Maaring masasabi natin na may pagkakaiba lang ang kalalakihan sa mga kababaihan. Man is really dangerous when we are sick. See something, some beautiful or something. Iba po kasi ang paningin ng mga kalalakihan kapag nakakakita ng nakaakit-akit na babae, iba po yung kanilang pakiramdam. But woman is different. The mood, mind is important to woman. At naniniwala ko na iba rin yung kalalagayan ng mga kababaihan sapagkat kahit na meron silang nakikita, iba yung kanilang pakiramdam. That's why, please, mga sisters, do not follow to the men some special place, some special room or some special place. Kaya nga po, hinihiling ko sa mga kababaihan, lalo na sa mga kabataan, na huwag kayong sasama sa isang lalaki doon sa isang lugar o isang kwarto lang. Because almost men, they know what is a woman's weak point. Sapagkat alam mismo ng kalalakihan kung ano ang kahinaan ng mga kababaihan. That's why you need to be careful to Kaya kailangan all the ninyong men. maging maingat sa mga kalalakihan. Especially, do not the man touch your body. At huwag nyo nga hayaan na nahawakan ng mga kalalakihan ng inyong katawan. Because the man's weak point is these eyes. Sapagkat ang tunay na kahinaan ng mga kalalakihan ay ang kanilang mga mata. But woman's weak point is touch bodies. Samantalang ang kahinaan ng mga kababaihan ay kapag nahipo ang kanilang That's why katawan. do not follow to men
keep your mind. Kaya po kung halimbawa may magyayaya sa inyo sa isang lugar na makalalakihan, huwag kayong sasama. All the men, di ba, we have same mind because from the first man Adam. At naniniwala ko na tayong lahat ng mga tao ay pare-parehong kaisipan sapagkat lahat tayo galing sa unang Adan. You know, even though old men, di ba, like a 70, 80, even the 90 years old, but same mind. Alam niyo po ba na kahit ang isang lalaki ay umaabot na ng 70, 80 at 90 na anyos ay ganun pa rin ang kaisipan. That's why last time, Reverend Joseph Kim, after he separated from wife and married with Filipina, di ba? After 70 years old. Kaya nga po si Reverend Joseph Kim, alam niyo po ba na matapos po siya makipaghiwalay sa kanyang asawa, ay nag-asawa siya uli ng isang Pilipina. At alam niyo po ba kung ilang taon na siya noon? 70. I'm sorry, even the Pastor Gidong Kim, in the news, di ba, Korean news, when he was 83 years old, he went to a hotel with young woman. Si Pastor Kidong Kim naman po ay ako humihingi ng paumanin sa inyo sapagkat kahit na po siya nasa edad na ng 83 taon, siya po ay nahuling pumasok sa isang hotel kasama ng isang batang babae. Yeah, it is a man, all the men, you are saying, that's why we need to be careful and then we have to control our mind. Iyan ang mga kalalakihan. Kaya naman pare-pareho, kaya dapat na maging maingat ang mga kababaihan na pilitin na maging maayos yung kanilang kaisipan at puso pagdating sa kalalakihan. Tonight, I want to explain to you, we cannot fully keep God's commandments. Ang sinasabi ko lamang at nililinaw sa gabing ito na hindi natin kayang maganap ang kautusan ng Diyos ng buo. If you want to try to digest one by your deeds, there's no Jesus Christ. Kaya nga kung sasabihin natin na gusto natin maging matuwid sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, wala sa atin si Yesu Cristo. Even the Apostle Pablo, di ba? I want to do good, but I cannot because I know the sin is in my body. Sapagkat maging si Apostol Pablo ay nagsasabing, nais ko man gumawa ng mabuti, ngunit hindi ko magawa sapagkat punong-puno ang aking katawan ng kasalanan. That's why he shouted about, who can save me from this simple body? Kaya naman naisigaw na Apostol Pablo na sino ang makapagliligtas sa akin sa makasalanang katawan. That's why he said, but thanks God, because my inner mind serve to God, but my physical mind serve the sin. Kaya nga man nasabi niya na nagpapasalamat sa Diyos sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ng kanyang pag-iisip ay sumusunod siya sa Diyos at sa pamamagitan ng kautusan sa pamagitan ng kanyang katawan, makasalanang katawan ay sumusunod sa That's why Romans chapter 8 verse 1, di ba? I am not in the condemnation of God because I am in the Christ. Pero sa kabila noon ay nasabi ni Pablo sa Roma kabanatang 8 talatang 1 na wala na siya sa ilalim ng kahatulan ni Kristo. Yeah. Okay, some more, let's see, Romans chapter 7. Roma 7. From verse 7. 7. What shall we say then? Is the law is sin? Not, certainly not. On the contrary, I would not have the known sin except through the law. Ano nga ang ating sasabihin ng kautusan bagay kasalanan? Huwag nawang mangyari. Datapat hindi ko sana nakilala ang kasalanan, kundi sa pamamagitan ng kautusan. He said about same Romans chapter 7. He said, through the law, I cannot. I know the sin, diba? Through the law, I can nearly understand sin is in me. Naging maliwanag lamang sa kanya na sa pamamagitan ng kautusan ay naunawaan niya ang kasalanan at sa pamamagitan din noon ay naunawaan niyang meron siyang kasalanan. Verse 9, sabay-sabay tayo. 9, sabay-sabay, at ng isang panahon ako'y nabubuhay na walang kautusan. Datapwat nang dumating ang utos ay muling nabuhay ang kasalanan at ako'y namatay. I was alive once without the law, diba? It's same, you are all same. Bawat sa po sa atin ay katulad din ni Apostol Pablo. But when the commandments came, sin revived and I died. Nang dumating ang kautusan ay muling nabuhay ang kasalanan at ako'y namatay. Verse 10 altogether. G, sabay-sabay, at ang utos sa ikabubuhay ay nasumpungan kong ito'y sa ikamamatay. Already I told you, this God's commandments, that is
God's spirit and life. At nasabi ko nga po sa inyo ng utos ng Diyos ay espiritu at buhay. Yeah, that's why God gave to us His commandments as a life, but these commandments brought to us to death. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ko sa inyo sa pamagitan ng kanyang utos ay binigay niya sa atin ang buhay, pero sa pamagitan din doon ay dumating sa atin ang kamatayan. But thanks God, because when we died on the cross with Jesus Christ because of sin, there's life. Pero kung mamamatay tayo doon sa krus kasama ni Kristo, meron pa rin tayong buhay. Yeah, because all the men, we are came from first man Adam. Sapagat lahat tayong mga tao ay galing sa unang Adan. Yeah, only Jesus Christ, He did not came from first man Adam. He came from God the At Father. tanging si Jesus lamang ang hindi nang galing sa unang Adan, kundi galing siya mismo sa Ama. Only Jesus Christ, He had no simple body, the only holy body. Kaya nga po masasabi natin na si Jesucristo lamang hindi nagtataglay ng isang makasalanang katawan, kundi isang banal na That's katawan. why at that time, He can nearly fully obey to God's commandments. Kaya nga po masasabi natin tanging si Jesucristo lamang ang lubos na sumunod sa utos ng Yeah, Diyos. even though He has no simple, like a sexual mind in His body. Kaya nga po maging ang kanyang katawan ay walang taglay na mali siya. But we are different from Jesus Christ. Samantalang tayo kakaiba kay Jesucristo. We are all from first man Adam, and then in our body, there's sons and teaches the spirit of the devil. Lahat po ng ating katawan ay galing sa unang Adan, kaya naman ang lahat ng ating katawan ay nagtataglay ng mga tinik at dawag. That's why we cannot fully obey God's commandments. Yan ang dahilan kung bakit hindi natin masunod ng lubusan ang kautusan ng Only Diyos. Jesus Christ fully can obey God's commandments. Samantalang ating Panginoong Sus, tanging siya lamang ang tunay na lubos at ganap na nakasunod sa utos. Only Jesus Christ really He can love to God the Father with His whole heart and mind, His souls. At tanging si Jesus lamang ang tunay na umibig sa ating Diyos Ama ng buong puso, buong kaluluwa at buong buhay. Only Jesus Christ, He can die for sinners, for us. At tanging si Jesucristo lamang ang pwedeng mamatay para sa mga makasalanang katulad natin. But I told you, it is our dilemma, diba? In our preaching all the time, obey. This is God's command. Obey, obey, obey. Katulad ng aking sinabi, ito'y malaking alalahanin sa amin ng mga pastor. Kaya wala kami iginigit sa inyo kundi sumunod at sumunod. But this evening, I want to talk to you, when you are hearing from us, obey God's commandments, do not be burden to you. Do not come to the burden. Pero sa kabila ng iyon na naririnig nyo sa amin na sumunod, wag nawa na maging kabigatan itong pagsunod sa inyo. Do not accept only God's commandments. Accept your spiritual food and your life. Nawa kapag narinig nyo ang salita ng Diyos, hindi lamang ito magsilbing utos sa inyo, kundi magsilbi itong pagkain yung spiritual at buhay. Through God's commandments, God's the law, you try to understand how much God is holy God. He's not just holy, good God. At sa pamagitan ng utos ng Diyos ay naway makilala natin ang kabutihan ng Panginoon at kung gaano siya kabanal. This word of God is God's character, diba? We can understand who is God. Sapagat sa pamagitan ng salita ng Diyos ay makikilala natin ang kanyang katangian. We have no this kind of character in our body. At wala tayong taglay na ganong katangian sa ating katawan. From first time, we can obey to God's commandments. It is not, we don't need God's commandments. Sapagat kung sa umpisa pa lamang ay nagtataglay na tayo ng ganong klasansan ng katawan, hindi na natin kailangan ng kautusan. We cannot fully obey to God's commandments. That's why God gave to us as a commandments. Pero dahil nga po hindi natin kayang sumunod ng lubusan sa kanyang mga utos, kaya yan ang unang ibinigay sa atin. God said, obey to God's commandments. I commandments. At ang tanging hiniling sa atin ng Diyos ay sundin ang kanyang mga utos. But if you understand the letters of the Apostle Pablo, not come to under burden, you will accept as your food and life. Pero kung maunawa natin ang mga sinasabi na po sa Pablo, hindi po tayo magkakaranas ng tinatawag na pagkabigatan sa ating mga sarili, kundi tuturing natin ang utos ng Diyos bilang spiritual na pagkain at buhay. Through the law, God's commandments, the word of God, understand who is God. I can understand you are nearly good, holy, near, not just God. At sa pamagitan ng kautusan ng Diyos, sa pamagitan ng salita ng Diyos, ay makikilala natin at masasabi nating nakita ko kung gaano kakabuti, kung gaano kakabanal. Thanks God, because through the word of God, I can understand your character, your mind.
At tunay na magpapasalamat tayo sa Kanya sapagkat sa pamagitan ng Kanyang salita ay nakita natin at nakilala yung Kanyang katangian ng yung Kanyang And kaisipan. then, like Apostle Pablo, you can shout to them, shout to God, I cannot fully obey to your commandments. Please save me from this simple At body. makakasigaw din tayong katulad ni Apostol Pablo na hindi ko kayang sundin ang lubusan ng iyong kautusan, kaya iligtas mo ko sa aking makasalanang katawan. Thanks God, because even though my inner beings serve to the law, but simple body still serve to the sin. Kaya nga po masasabi natin sa ating Diyos sa pamagitan ng kaibuturan ng ating puso ay susunod tayo sa Kanyang kautusan, ngunit sa pamagitan ng ating makasalanang katawan, ito'y may papailalim sa kasalanan. But he said, I am not condemn myself because I am in Christ Jesus. Pero katulad ng sinabi niya po sa Pablo, hindi ko hatulan ng aking sarili sapagkat ako'y na kay Kristo na. Do not misunderstand. You have to try to obey God's commandments, diba? Obey. Pero wag nating mamaliin na unawain ang ating pinapag-aralan. Kailangan natin talagang sumunod sa utos ng Diyos. But if you accept the God's commandment as only commandments, there's no freedom. Pero kung tatanggapin lamang natin ang utos bilang utos lamang ng Diyos, wala tayong kalayaan. Through the law, we have to nearly understand, I am sinner, God is good. Pero tandaan natin na sa pamamagitan ng kautusan ay maunawa natin na tayong makasalanan na tunay na mabuti ang Diyos. Through the law, we can understand, nearly I am sinner, God. Only God is righteous God. At sa That's why. pamagitan ng kautusan ay makikita natin na tayong makasalanan at may tuturing natin ang Diyos lamang ang Nearly matuwid at through the banal. law, you can understand. Through the word of God, you say, I am not clean, diba? I am not clean. But God is nearly holy God. Sa pamagitan ng kautusan o salita ng Diyos ay maunawa natin na tayo hindi malinis, ang tanging Diyos lamang ang malinis at banal. Maybe, I don't know how many now our members can understand this preaching. Hindi ko alam kung ilan sa inyo nakakaintindi ngayon sa aking pinapangaral. Yeah, because until now, you have no mind about the word of God, God's commandments, you cannot understand. Sapagkat kung wala pang ating kaisipan sa salita ng Diyos, hindi natin maintindihan ito. But until now, you try to nearly obey God's commandments, you can understand. But until now, you try to obey, you can understand. Pero kung sa inyong mga buhay ay naroon talaga ang pagnanasa ninyo na sumunod sa utos ng Diyos, tiyak na ito'y inyong maunawaan. How about, did you obey to God's commandments? Nakakasunod ba kayo sa utos ng Diyos? Are you obey to God's commandments? Nakakasunod ba kayo sa Yeah, utos you ng have to obey to God's commandments. Kailangan natin talagang sundin ang utos Yeah, ng Diyos. because when you obey to God's commandments, you can understand who is God and how much you are sinner. Sapagkat sa pamagitan ng pagsunod natin sa kautusan ng Diyos, ay makita natin kung gaano tayo makasalanan at kung gaano kabanal ang Diyos. When you obey to God's commandment, you can come to cross and die with Jesus At sa Christ. pamagitan ng ating pagsunod sa utos ng Diyos, ay makakalapit tayo doon sa krus at makikipag-isa sa Kanya. Yeah, that's why if you are not really understand about the law and the word of God, God's commandments, it's dangerous. Kaya po kung hindi natin lubos na maunawaan ang kautusan, ang salita ng Diyos, ito'y lubhang delikado para sa That's atin. why I told you, as a pastoral divide, it is our dilemma because Bible said, this is my commandment, obey, obey. That's why as a pastor, we have to talk to you, obey God's commandment. Kaya katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ito isang alalahanin para sa amin. Bagamat talagang sinabi ng Diyos sa sundin ninyo ang utos, kaya wala tayong ibang magagawa, kundi sundin ang utos. Yeah, but if we are not understand the Bible, through our message, you will come to the burden, strong burden, diba? On the burden. Naniniwala ako na kung di talaga natin maintindihan yung kautusan ng ating Panginoon, kapag narinig nyo yung salitang sundin ng utos ng Diyos, ito'y magiging kabigatan para sa inyo. But if you understand God's will, diba? Even the pastor said, obey God's command, but you try to obey, diba? After you try to obey, and then come to the cross. Pero kung maunawaan ninyo yung tinatawag na kalooban ng Diyos at maririnig natin sa mga pastor na sundin ang utos ng Diyos, tayo mismo ilalapit sa krus ni Kristo. God, I try to obey to your commandments. I know, it is spiritual life, that's why I try to obey to your commandments, but I cannot, diba? I cannot. That's why I need only Jesus. I need Jesus. Magiging panalangin po natin na ako'y nagsusumika, Panginoon, na sundin ang iyong mga utos bilang spirito at buhay. Ngunit hindi ko ito magagawa, kaya naman kailangan mo akong tulungan. Yeah, that's why we have to deny ourselves. Yan ang dahilan kung bakit kailangan nating itanggi ang ating mga Because sarili. through ourselves, we cannot fully understand the gospel. Sapagkat sa pamagitan ng ating mga sarili, hindi natin maunawaan ang kabuuan ng mabuting balita. You see, John chapter 14, Juan 14,
19 and 20. 19 hanggang 20. Kaunting pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit inyong makikita ako sapagkat ako'y nabubuhay. Ay mga bubuhay rin naman kayo. Sa araw na yaoy makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Yeah, now we believe in the resurrection of Jesus Christ. Bawat po sa atin naniniwala sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Yeah, but problems through only head, but many members through head only. Pero ang nagiging problema, ang paniniwala natin ito ay nasa ating mga isip Yeah, lamang. because through yourself, your old man, you try to believe. That's why only come to your head. Sapagkat nagsusumikap nga po tayo manampalataya sa pamagitan ng ating lumang pagkatao, kaya naman ito'y nananatili lamang sa ating isip. A little main time I told you, when I still stay in my old man, diba? Sometimes there's doubting about the word of God, even the resurrection of Jesus Christ. Kaya nga po, katulad ng sinabi ko sa inyo, na habang nananatili ako doon sa aking lumang pagkatao, bagamat ako'y nananampalataya, nagkakaroon ako ng pag-aalilangan maging sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Yeah, because this our old man connect to like as a common sense, but common, not only natural, but natural, not overpass, Sapagkat God. kapag sinabing lumang pagkatao, ito ay naniniwala lamang doon sa pangkaraniwang kaisipan na katulad ng normal na tao. Yeah, this our old man try to believe through head knowledge, only head knowledge. At ang pananala niya ay nakasalig lamang doon sa karunungan ng tao. That's why through our old man is very hard to believe in the resurrection of Jesus Christ. Only through head. Yan ang dahilan kung bakit kung sa pamagitan ng ating kaisipang makatao ay mahirapan tayong unawain at panaligan muling pagkabuhay ni Jesus. That's why even though I told to members God is alive, but another being said to myself, is really God is alive? Kaya nga po sa kabila po ng sinasabi ko sa mga miyembro na ang Diyos ay buhay, pero sa kaibuturan ng aking puso ay meron tinatawag na pag-aalilangan, totoo kaya na buhay ang Diyos? Yeah, because that is old man. My old man try to deny Jesus Christ. Sapagkat iyon ang paniniwala ng aking lumang pagkatao na kung saan ikinakaila niya yung tungkol sa katotohanan kay Jesus. But after I deny myself, my old man really thanks God because the faith of Jesus Christ came to me. Pero matapos ko nga pong itanggi ang aking sarili, tunay po na naranasan ko kung paanong si Kristo ay naghari sa akin. Without doubting, I can believe whole the Bible. Ibig sabihin, sa pamagitan ng walang pag-aanilangan, mapapaniwalaan ko ang kabuuan mismo ng Yeah, Biblia. because step by step, we have to, that's why deny ourselves. Yan ang dahilan kung bakit kailangan natin unti-unti na kailangan tanggihan yung ating sarili. When you hearing God's message from pastor, when you're reading the Bible, there's something deny mind, but that's from our old man. That's why doubting mind, you have to deny this one. Deny. Kaya You are nga not myself. You are already old man. Kaya nga po kung halimbawa tayo nakikinig ng salita ng Diyos o nagbabasa man ng salita ng Diyos, pero sa kabila nito ay nagkakaroon tayo na tinatawag na pagdududa o pag-aalinlangan, ibig sabihin ang gumagawa sa atin ay ang ating lumang pagkatao, kaya naman kailangan natin itanggi ito sa ating mga sarili. All the time, when you try to deny your old man, one day you can see you have true faith. Kaya nga po, kung patuloy nating gagawin na itanggihin natin yung ating mga sarili, darating ang araw na yon na magkakaroon tayo ng tunay na pananampalataya. John chapter 14, Juan 14, 19 and 20. 19 hanggang 20. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit inyong makikita ako sapagkat ako'y nabubuhay, ay mga bubuhay rin naman kayo. Sa araw na yaoy, makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Yeah, Jesus said, "Little while longer, the world will see me no more. But you will see me because I live, you will live also." Sinabi dito na kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng salibutan, ngunit inyong makikita ako sapagkat ako'y nabubuhay at mga bubuhay rin naman. Yeah, Jesus said is the direction. Ibig sabihin, ang tinutukoy ni Jesucristo rito ay ang kanyang muling That's why pagkabuhay. when I died, the world cannot see me no more. Kaya kapag ako'y namatay, hindi na ako makikita ng sanlibutan. But you will see me, diba? You will see me because I live from death, and then only that time I'll come to you. Pero sinabi niyang ako'y mabubuhay at ito'y makikita niyo sapagkat mabubuhay rin naman kayo. That's why after Jesus Christ died from death, only He appeared to Himself to only disciples, not all the people. Yan ang dahilan kung bakit nang muling mabuhay ang ating Panginoong Hesus ay nagpakita lamang siya sa kanyang mga alagad at hindi sa lahat. Verse 20, at that day you will know that I am
I am in my Father, and you in me, and I in you. Sa 20, makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Yeah, it's true. Huh? Yeah. When you see me, after death from death, when you see me, already I am in you, you are in me. Ibig sabihin, ito'y katotohanan na kapag kayo'y muling nabuhay, makikita niyo ako at ako'y nasa inyo at kayo'y nasa Which akin. means if you believe in the resurrection of Jesus Christ, already Jesus in you. Ibig sabihin, ang sino mang naniniwala doon sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, si Jesus mismo ay nasa It's kanila. very simple. Jesus said, if you believe my resurrection, I am already in you. Kaya po napakasimple, kung kayo'y maniniwala doon sa aking muling pagkabuhay, ako'y nasa inyo. Yeah, do not think Jesus is like a same man. Kaya nga po, huwag nating isiping si Yesu Kristo ay katulad din nating tao. All the men after died, we cannot death from death by self. Lahat ng mga tao, pagkatapos mamatay, hindi muling mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang sarili. Yeah, but Jesus Christ, he has no sin. He was righteous one from God the Father. That's why even though died, he is from death. Samantalang ating Panginoong Kristo ay walang kasalanan at taglay niya yung kabanalan, kaya naman matapos siyang mamatay, siya'y muling nabuhay. The God's Son, Christ died. That's why he died from death. Ibig sabihin yung anak mismo ay namatay, pero siya'y muling nabuhay mula sa mga patay. God became man and died. That's why he died from death. Na ang Diyos ay nabuhay at namatay, ngunit muling nabuhay. Yeah, through our old man, through our head, it is very hard to believe. But if you believe God is the Jesus guy, through God, Jesus is through God, you can believe His resurrection. Sa pamagitan ng ating lumang pagkatao, mahirap paniwala nito. Pero kung sa pamamagitan po ng ating pagtanggi sa ating mga sarili at naniniwala tayong siya'y Diyos, siya po'y muling binuhay, ibig sabihin tayo maniniwala. That's why when you have doubting mind about the resurrection of Jesus Christ, you have to deny away from Satanas. Kaya kung halimbawa man tayo nagkakaroon ng pag-aalinlangan doon sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, kailangan natin itong tanggihan at sabihin natin, lumayas ka, And then Satanas. said to yourself, the God became man, you are Jesus Christ, even though died, that's why he died from death. At igit mo sa iyong sarili na ang Diyos ay nagkatawang tao, siya'y namatay, pero muling nabuhay. That's why from your heart, you are nearly believing the resurrection of Jesus Christ, already Jesus in you. Kaya nga po, kung mula sa ating mga puso'y pinapanaligan natin ng kanyang muling pagkabuhay, ibig sabihin niya si Jesus ay nasa That's atin. why when Jesus Christ in you, there's no condemnation anymore. At kung si Jesus ay nasa atin, wala na tayo sa ilalim ng katulan. Hallelujah. Amen. Okay, 2 Timothy chapter 3 verse 15. Ikalawang Timoteo, Kabanatang 3, talatang 15. At mula 15 pa, sir? 3:15. Chapter 3:15, 2 Timothy. At mula sa pagkasanggol ay iyong lalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yeah, we can be saved, salvation, be saved through the faith which is in Christ Jesus. Na tayo'y maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Where's faith? Nasa daw ang pananampalataya? True faith only Jesus Christ. Na ang pantunay na pananampalataya na kay Kristo Yeah, Jesus. we have no true faith. Wala tayong tunay na Only pananampalataya. we can save through our faith. At Can be saved through our faith. Maliligtas lamang tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya. But when we deny our old man, ourselves, we can get true faith from of Jesus Christ. At naniniwala tayo kung itatanggi natin ng ating lumang pagkatao, tayo magkakaroon ng tunay na pananampalatayang na kay Kristo. That's why even though you hearing pastor said to you, obey God's commandment, but do not misunderstand. Kaya kung maririnig naman natin ng mga pastor na sinasabing sundin natin ang utos ng Diyos, Yeah. hindi na ito magiging kabigatan sa atin. In the first step, you have to try to obey. Ang kailangan lang nating unang gawin, sumunod. And then finally, you can understand, I cannot obey, fully obey God's At commandment. nasasabi natin, hindi natin kayang ganapin ang lubusan ng kanyang utos. And then you can come to the cross and die in Jesus Christ resurrection. You can live from this. At dahil doon, tayo lalapit sa krus ni Kristo at mamamatay na kasama niya. And then if you are really believe the resurrection of Jesus Christ, already Jesus is in you. At kung tayo naniniwala ng lubusan sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, ibig sabihin niyan, si Jesus ay nasa atin. There's no condemnation. True salvation and eternal life is in you. Ibig sabihin, wala na po tayo sa ilalim ng katulan at ang buhay ay nasa atin. And then if you want to get true faith, you have to deny yourself. At kung gusto nating magkaroon ng tunay na pananampalataya, itanggi natin ang ating lumang When you pagkatao. deny yourself, your old man, through faith of Jesus Christ will come to At you. kapag naitanggi na natin ang ating lumang pagkatao, yung ating mga sarili, yung pananampalataya ni Kristo ay darating na sa And let's atin. shout 3 times, oh my soul, overcome, or together let's pray. Oh my soul, overcome. At tayo po'y manalangin. Oh my soul, overcome.
oh my soul, overcome. And oh my soul, overcome. Ama namin Diyos, tunay nga Panginoon, na wala kaming kakayanan na sumunod sa iyong kautusan, sapagkat ikaw lamang Panginoon, ang tunay na makatutulong sa amin, kaya naman kami lumalapit sa iyo, at hiniling namin, Panginoon Diyos, ang kalakasan iyon, Panginoon God, asin mo sa amin ang mga pag-aalinlangan, asin mo sa amin ang mga bagay, Panginoon Diyos, at dulo sa aming mga pananampalataya, Panginoon God, kaya mo mahali kami lumusan sa iyong mga salita, at hindi maging kabigatan sa amin, ang pagsunod sa iyong mga salita, ang pagsunod sa iyong kautusan, maunawa namin mabuti, Panginoon, sa pamamagitan nito, nakikita namin ang aming kahinaan, nakikita namin Diyos ang aming kasalanan, at sa pamamagitan nito, Panginoon Diyos, kami patuloy na mananakan sa iyo, at ikaw lamang ang aming pananaligan, ikaw lamang ang hilingin namin na maggumawa at kumilos sa buhay namin, maghari sa aming mga buhay, at patuloy na ikaw lamang ang tunay namin ang pinin, paghariin sa aming mga buhay, Panginoong God. Hayaan mo, Ama, na lagi kami, Panginoong Diyos, na manangan sa iyong mga salita at patuloy namin taglayin ang mga salita mo sa buhay ng basa po sa amin. Nawa ito'y aming maging spiritual na pagkain sa bawat araw, Panginoong Diyos, at hindi lamang basta kabigatan. Naniniwala kami na sa pamamagitan ng mga salita mo iniyayag sa buhay ng bawat sa amin. Ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang malayang mangunguna. Ikaw lamang ang malayang kikilos. Ikaw lamang ang malayang maghahari sa buhay ng bawat sa amin. Lubusan ka namin makikilala. Lubusan namin maunawaan ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, ang iyong kabanalan sa buhay ng bawat sa amin, Panginoong God. Hayaan mong marinig namin lagi ang iyong mga salita. Hayaan mong lagi namin taglayin ang iyong mga salita bilang spirito at buhay para sa amin, Panginoong Diyos. At habang naririnig namin ito, it will not be a burden, but will be a spiritual food sa buhay ng bawat sa amin, upang ito'y aming masunod, upang ito'y aming maganap, upang magkaroon kami ng lubos na pananampalataya, isang pananampalatayang nakalulugod sa iyo, isang pananampalatayang magliligtas sa amin, at isang pananampalatayang tutulong sa amin upang malampasan namin at patuloy na mapagtagumpayan ang aming makasalanang katawan. Salamat po aming Diyos, inaangkin namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all po. See you on Lord's Day.